Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Bigo muli ang Gilas Pilipinas Under-17 Men's Basketball Team sa kanilang kampanya sa 2024 FIBA Basketball Under-17 World Cup. Ito ay matapos tambakan ang Pilipinas ng Espanya 96-34 sa kanilang pagtatapat na ginanap sa Sinan Erdem Dome sa Istanbul, Turkey. Tanging si Bon Ervin Daha ang kaisa-isang Gilas player na nakagawa ng double digits sa nanlikom nitong 12 puntos at sinundan naman siya ni Joaquin Ludovice na nagtapos ng may 7 markers at 2 assists. Una nang natalo ang Pilipinas sa kanilang unang laban sa torneo laban sa Lithuania 107-48. Isa sa mga sanhi ng malamyang performance ng Gilas Boys ay dahil sa pagkawala ni Kiefer Alas na hindi na makakalaro sa torneo dahil sa injury. Matatandaan nagtamo ng injury si Alas sa isang tune-up game laban sa Canada bago magsimula ang torneo. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Alas at lumabas na hindi ACL tear sa kaliwang tuhod ng 17 anyos na star player ng De La Salle Zobel at sinabing na kailangan lamang ipahinga ang kanyang injury at hindi magtatagal ay sasalang na muli ito sa basketball. Kasalukuyang 0-2 ang record ng Pilipinas sa Group A at umaasang makuha ang kanilang unang panalo sa Martes kung saan makakalaban nila ang world rank number 15 na Puerto Rico. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nadagdagan ang mga Filipino imports sa Japan B-League pagkatapos pumirma ng kontrata ang dating Ateneo Blue Eagle na si Jeyo Chu sa B-team ng Ehime Orange Vikings. Ang 23 anyos big man ay maglalaro sa 2024 to 2025 pagkatapos ng kanyang paglalaro sa Strong Group Philippines sa darating na 43rd William Jones Cup. Tinapos ni Chu ang kanyang paglalaro sa UAAP at unang naglaro ng profesional para sa Taiwan Mustangs sa 2024 Asian Tournament. Kasama din si Chu ng Mustangs nang nagkaroon ito ng tune-up game laban sa Gilas Pilipinas bago magsimula ang kanilang kampanya sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. May mga iba pang Filipino imports na sumali sa free agency sa pagtatapos ng huling season at nagsimula ng makahanap ng panibagong koponan sa Japan para magtagal ang kanilang pamamalagi sa ibang bansa. Samantala, ang mga dating teammates ni Chu sa Ateneo na sina Kai Balungay, Jared Brown at Jason Credo ay napagdesisyonan ng maglaro ng profesional sa pagtatapos ng Season 86 ng UAAP kung saan umabot ang Blue Eagles sa Final Four. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinapos na ni Mason Amos ang kanyang karera sa Ateneo de Manila University. Sa isang social media post, nagpaalam na ang 6'7" Filipino-Australian sa Blue Eagles at nagpahiwatig ng kanyang pasasalamat sa kanyang teammates, coaches at kapwa Ateneans. Nag-average ng 8.87 points at 3.4 rebounds para sa Ateneo sa UAAP Season 86. Kasalukuyang miyembro si Amos ng Gilas Pilipinas na sasabak sa darating na 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament na magsisimula sa Hulyo 3. Unang sinabi ni Amos na ang kanyang paglalaro sa national team ay malaking tulong sa kanyang karera sa kolehiyo. Subalit hindi niya na magagawa ito para sa Blue Eagles kundi sa reigning men's basketball champions ng UAAP dahil sa balita nalilipat ng tahanan si Amos sa kanilang karibal na De La Salle University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan.
Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.